Magandang hapon po muli sa ating lahat. Isang mahabang scriptural text yung atin pong narinig kanina, subalit ito ang magiging matibay na saligan po natin habang tayo ay nakikinig ng preaching o ng pagpapahayag na i-deliver ni Reverend Eric Campen. Siya po ay ang Emeritus Pastor or Minister Emeritus ng Orangeville Canadian Reformed Church. Mga kapatid sa ating Panginoong Hesukristo, kung titignan natin ang birth narrative ng ating Panginoong Yesus, ng anghel ay nagpakita sa mga pastol o sa mga pastol na mga tupa doon sa kapatagan, kanyang sinabi at ang wika, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas, na siya ang Kristo, ang Panginoon. Ito po'y hinango doon sa aklat ni Lucas, Kapitulo 2, talatang 11. At atin pong papansinin ang pagkakasabi ng katagang ang Kristo. At noon naman po ang Panginoong Jesus ay kasama ng mga alagad sa distrito ng Caesarea. Tinanong niya ito kung sino siya sa tingin ng mga alagad. At sumagot po doon si Pedro. Ang sabi ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At nakita po muli natin yung pagkakasabi ng kataga o ng name na ang Kristo, the Christ. Ang mga talata pong ito ay pinapakita na may isang espesyal o katangi-tanging bagay sa Panginoon bilang Kristo o ang Kristo. At habang binabanggit nating paulit-ulit ang pangalang ito, ang tanong ay kung nakukuha ba natin ng buo ang kahalagahan ng ngalan na yan. Kapag nagiging pamilyar na tayo at nasasanay sa ating mga sinasabi, kalimitang ang halaga nito ay nakakalimutan na rin natin. Ang pagiging mapagkalimot ay kalaban kung pag-uusapan ay ang buhay sa pagsamba at sa pagpapasalamat sa Diyos. Kaya po dapat na magbigay tayo ng atensyon sa kung bakit siya tinawag na Kristo. Hindi lamang upang pasiglahin tayo sa ating mga pagsamba sa Panginoon, kung hindi ito din ay nakapagpapasigla sa atin, maging sa ating kabuang pananampalataya ng mayroong pasasalamat sa Diyos. Kaya po ang ating sermon ngayong hapon ay may pamagat na reflecting on why the Lord is called Christ will renew us in our worship and service of His name. Napagbubulay-bulayan po natin o i-meditate natin kung bakit ang Panginoon ay tinawag na Kristo, na ito ay nakapagpapabago sa atin sa isip man o sa ating mga gawa, ukol doon sa pagsamba at sa pagdilingkod sa Kanyang pangalan. At nasa ilalim po ng sermon na ito ay mayroon po tayong dalawang paksa. Bakit siya tinawag na Kristo? At ang ikalawa ay bakit tayo ay tinawag naman na Kristiyano? Tayo po muna ay sumandali, yumuko, manalangin. Dakilang Diyos, aming Panginoon, tunay nawa na maunawaan namin, Panginoon, ang iyong mga salita. Patuloy na sa aming pagsamba sa inyo ngayong hapon ay makilala namin ikaw bilang aming sinasamba at patuloy na ito ay maging bahagi ng amin pong buhay kung kami man ay pansariling nagkakaroon ng aming pong mga pagsamba sa inyo, sa aming pananalangin, sa aming pag-aaral, maunawa namin ang ngalan ng aming Panginoong Yesus sa aming pong mga buhay. At ganoon din, maging kalugod-lugod nawa ang salita ng aking bibig at ang pagbubulay-bulay ng aking puso sa iyong paningin. O Panginoon, ang aming malaking bato at aming manunubos.
Sa tanong po kung bakit ang anak ng Diyos ay tinawag na Kristo, ay isang tamang paraan na banggitin din ang kahulugan ng salita na kasama nito. Kung atin pong mababasa yung mahabang text, andun po yung word na anointed, o yung pagpapahid, o yung pinahiran, o yung pagpili. At sa isang translation din minsan ay ang salitang pagtatalaga or itinalaga. Si Jesus bilang Kristo ay ang anointed one. Nagsisimula nating maintindihan ang kahulugan nito kung babasahin din po natin yung verse o yung 1 Samuel 16 na atin pong text na binasa ni Elder Andy kanina. Doon makikita natin ang representasyon. Si Samuel bilang propeta na nagpahid kay David bilang susunod na hari. Ang pagpapahid na may kasamang paglalagay ng maraming langis sa ulo ng isang tao. Ang kaparehong kinagawian na ginagawa para sa mga susunod na saserdote o priest ng panahon na iyon. Dalawa po ang layunin ng pagpapahid o yung anointing. Ito po ay bilang isang pampublikong pagtatalaga. Sa sitwasyon ni Haring David, ipinaliliwanag na ang Diyos mismo ang pumili sa kanya. At ikalawa, ang pagpapahid ay simbolo ng pagtanggap ng banal na espiritu upang tuparin ang gampanin o yung tungkulin ng isang itinalaga. At noong si David ay na-anoint, nabasa natin ang espiritu ay lubos na sumakanya. Patungkol sa ating Panginoong Hesus, mga kapatid, natutunan din natin mula kay Pablo doon sa Efeso, Kabanatang 1, na ang Panginoon ay tunay na itinalaga para sa kanyang magiging gawain bago pa lamang lalangin ang sanlibutan ito. Habang ang appointment na ito ay nag-uugat mula doon sa kanyang pangwalang hanggang plano, hinayaan din niya na ito ay makita ng tao or yung publicly na ang Panginoon ay bautismuhan ni Juan Bautista sa ilog Jordan. Natandaan natin na kung papaano ang Diyos, ang ating God the Father ay naghayag na ang Panginoong Yesus ay ang kanyang bugtong na anak at kung papaano naman ang banal na Espiritu ay bumaba sa Panginoong Yesus. At noong siya ay itinalaga publicly ng ating Diyos at pinahira ng Espiritu, doon din po nagsimula yung kanyang pampublikong pangangaral o yung kanyang public ministry. At ito po ay isang sadyang pagpublikong pagtatalaga. Kaya naman, even si Satan, noong mga panahon na yon ay alam niya kung nasaan ang Panginoon. At alam din niya na ito ay anointed ng ating Diyos. Kaya po, di ba, ang kwento hindi nagtagal. Dumating ang pagkakataon na siya naman ay gumawa ng paraan upang tuksuhin niya ang ating Panginoon doon sa wilderness. At ang tanong naman po ngayon ay, ano ang layunin ng pag-anoint kay Jesus? Mula sa banal na kasulatan, natutunan natin na ang kanyang anointing ay may 3 kalagayan or aspeto. Kasama dito ang pagpapahayag, kasama rin ang pagtatalaga, at kasama rin ang paghahari o yung panunungkulan. Being a prophet, being a king or a priest, and being a king. At ito po ay ating pag-aaralan isa-isa. Una po, andoon ang prophetic aspect, o yung aspetong prophetic ng ating Panginoon. Ang ating katikisim ay nagpapahayag na si Jesus ang ating pangunahing propeta. Siya ay dumating upang makilala natin ang Diyos. Hindi lang niya ginawa ito sa kanyang earthly ministry, kung hindi ginawa niya ito simula pa nung una. At ito po ay sa pamamagitan
ng mga Old Testament prophets. Gaya ng sinabi ni Pablo na ang Espiritu ni Kristo ay gumagawa sa pamamagitan ng mga unang propeta. At ang mga unang propeta ding ito ang mismong nagpahayag sa darating na paghihirap at kamatayan ng ating Panginoong Hesus at ang darating na kaluwalhatian niya. Mga kapatid, ito po ay napaka-importanting bagay. Ang lumang tipan ay ang salita ni Kristo. Gaya din ng makikita natin sa bagong tipan. At mahalagang ma-remind din po tayo sa sinabi din ng Panginoon doon sa Mateo, Kabanata 5, na siya ay hindi naparito upang alisin o i-abolish ang kautusan kung hindi ito'y tuparin. Na siya ay naparito upang ganap na masunod ang kautusan at ipakita sa tao ang tunay na kalaliman at layunin ng kautusan. At ipakita sa atin ang tunay na kahulugan at ang representasyon nito. Ang mga sulat ng mga apostles ay tinatapos lagi sa mga words ng ating Panginoong Yesus, kung inyo pong mapapansin. Dahil sila ay ini-inspire nito sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ipinangako ni Kristo sa kanila na ang Espiritu ay gagabay sa kanilang mga pagsulat. Ang ating Panginoon ay ang pangunahing propeta at ang lahat ng mga propeta ay pawang mga lingkod lamang niya. Sila po ay yung nagdadala ng ebanghelyo sa kanilang kapanahunan. Mga kapatid, sa pakikinig lamang ng tunay na salita ni Kristo sa banal na kasulatan, lamang natin masusumpungan at maunawaan ang layunin ng Diyos sa Kanyang plan of salvation. Ito ay ipinahayag sa atin ni Kristo na siyang itinalaga ng Diyos na Kanyang maging gawain. At hindi lang itinalagas siya ng Diyos na maunawaan natin ang plano niya sa kaligtasan, kung hindi itinalaga din ng Diyos si Kristo na maging batayan ng atin pong kaligtasan. At dito po natin maiisip ang pangalawang aspeto ng anointing ng Diyos. At ito po yung priestly o yung pagiging saserdote o yung sa ating wika doon sa translation kanina ay yung pagiging pari, no? At dito po ay makikita natin na yung priestly work ng ating Panginoon na kanyang ibinigay ang sarili bilang atoning sacrifice for sin. Pinawi niya ang galit ng Diyos bilang isang kabayaran sa ating kasalanan. Isipin po natin na ang ating Panginoon ay hindi lamang naghayag ng plano ng pakikipagkaisa at pagpapatawad. Siya mismo ang nagdala nito sa atin. Lahat ng ito ay ipinahihiwatig ng mga Old Testament sacrifices. At sa Hebreo, Kabanatang 5, malinaw na ipinakikita dito na si Kristo ang itinalagang pari or priest after the order of Melchizedek. Our Lord is both priest and sacrifice. Si Kristo ay nagpapatuloy na namamagitan sa atin sa Diyos bilang tagapagtaguyod sa harap ng Diyos doon sa kalangitan. Itinalaga niya na kapag tayo ay humingi ng kapatawaran sa Diyos, sa pamamagitan ni Kristo, tayo ay didinggin ng ating Diyos. At habang si Kristo ay itinalaga bilang propeta at saserdote, siya din ay inanoint bilang ating pangwalang hanggang hari. Siya ay ipinangako na kahit sa panahon ni David, na isa sa kanyang lahi ay maghahari sa kanyang trono magpakailanman. Ang kasaysayan ng kapanganakan ni Jesus sa aklat ni Mateo at aklat ni Lucas ay nagbibigay din
o nagbibigay diin sa atin na kung papaanong si Kristo ay tunay ngang nanggaling sa angkan ni David. At ganoon din yung ating mga binasa kanina sa ating text. Sa kanyang pagiging hari, hindi siya maluluklok lamang sa mga kaharian dito sa lupa. Makikita natin sa huli ng gospel ni Matthew kung papaano ang Panginoong Yesus ay itataas sa trono ng kaharian ng langit at tanggapin ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan. At ito din po yung vision ni John doon sa Revelation chapter 5. Na ang sabi po that he saw the Lamb who had been slain but now alive again to go to the throne in heaven and receive the scroll. Mga kapatid, aalalahanin ulit natin kung papaano ang lahat ay nakasentro sa ating Panginoong Hesus. Siya ay ipinakikilala bilang Pangulong Tagapamahala ng langit at lupa. Nakaupo sa kanan ng Diyos. Itinilaga ng Diyos na siya ay makilala natin sa pamamagitan ni Jesus. Natawagin natin siyang Ama dahil kay Jesus. At ang Panginoong Jesus ay tawaging Kristo, ito ay niliwanag ng mabuti ng banal na kasulatan kung papaano ang lahat ay may kinalaman sa kaligtasan na masusumpungan natin sa Kanya. Ipinahayag niya ito sa atin. Ang pangalang ito ay Kanyang nakamit para sa atin. Siya ang nag-iingat sa atin sa kaligtasan. Gaya ng sabi, ganoon din ni Apostol Pablo doon sa mga taga-Kolosas, Kabanatang 1:18, ang sabi doon, siya ang ulo ng katawan, ang iglesia. Siya ang pasimula, ang panganay mula sa mga patay upang siya ay maging pangunahin sa lahat ng mga bagay at kamtan ang lahat ng kaluwalhatian. Lahat ng ito po ay paulit-ulit na ipinaliliwanag sa atin ng ating Panginoon ay karapat-dapat sa ating pagsamba. Katotohanan po na sa tuwing mababanggit ang pangalang Kristo, marapat itong magdala sa ating isip na ang Diyos ay gumawa ng paraan sa atin sa pamamagitan ng Kanyang bugtong na anak at magdulot sa atin ng isang ganap at tunay na pagsamba sa Kanya. At kung ang ngalan ni Kristo ay hindi nagdudulot sa atin ng ganap na kasiyahan sa ating pagsamba, maaring hindi natin siya nakikilala ng lubusan o nawawalan tayo ng panahon upang atin siyang lubos na kilalanin bilang ating tagapagligtas. Nang ating pagdalo sa worship ay para lang sa attendance, but not an opportunity to know Him more and to worship Him more. And at the same time, kung aalalahanin natin ang epekto ng Kanyang mga gawa, we will be stimulated na maglingkod sa Kanyang pangalan. At lalabas ang tunay na kadahilanan bakit tayo tinawag na mga Kristiyano. At yun po ang atin pong tutunghayan ngayon sa ikalawang heading ng atin pong sermon. Ito po'y ating bibigyang diin. Pagdating sa kung bakit ang mga mananampalataya naman ay tinawag na Kristiyano, natutunan natin ito lalo na doon sa Book of Acts, sa mga gawa, particularly sa Kabanatang 11, na ito po ay nagmula doon sa lugar na kung tawagin ay Antioch. Subalit, apparently, para po sa kaalaman natin, ang pangalan na ito sa mga followers ni Kristo, ang nagpangalan po ng term or coin na Kristiyano ay mga kalaban mismo ni Kristo. Mga unbelievers ang nagpangalan nito sa mga mananampalataya.
Nagsimula man itong katawagang ito na parang isang palayaw or moniker or whatever na baka may halo pang pangungutya, ito po ay inari ng mga mananampalataya bilang isang marangal na pangalan. Ito ang pangalan na nag-a-associate sa kanila, sa kanilang Panginoon at tagapagligtas. Minarapat nila na ito ang itawag sa kanila ng may buong puso, pagdakila at pagsamba. Ano po ba ang kahulugan na ipinahayag si Kristo at tawaging isang Kristiyano? We always remember po na ang ibig sabihin ng pangalang Kristo ay Anointed One, na siyang pinili ng Diyos upang gumawa ng isang katangi-tanging tungkulin at pinalakad ng Espiritu para sa isang tungkulin o gawain. And the name Christian does suggest that we are also anointed ones, also called and equipped for a special task. Subalit dapat din nating unawain na ang pagtatalagang ito sa atin ay mayroong pa ring pagkakaiba sa pagtatalagang ginawa sa ating Panginoong Hesus. Mayroon siyang natatanging tungkulin na iligtas ang kanyang hinirang mula sa kanilang kasalanan at makipagkasundo sa Diyos upang sila ay mabuhay at magpuri sa at magluwalhati sa Diyos. Bagamat mayroong pagkakaiba, ay mayroon ding pagkakatulad. For as our Lord in His unique way was prophet, priest, and king, tayo din po in a way ay dapat ding maging prophet, priest, and king. For what we have been appointed and anointed. The anointing comes out mula doon sa passage, like doon sa Ephesians 1, where we read how the Spirit has been given as a guarantee. Kung kaya't sa wika ni Pedro, sinabi niya that we are a chosen people, a royal priesthood, and a holy nation. Napansin po ba natin? A people belonging to God, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into wonderful light. At dito itinuturo sa atin kung papaano tayo tutupad doon po sa threefold office of prophet, priest, and king. When we reflect on what our Lord did, then we get a perspective on what we as Christians are called to do. At sa pagtingin natin sa Panginoong Hesus, nagkakaroon tayo ng tamang direksyon at layunin para sa ating buhay. At ano po yung tamang direksyon at tamang layunin na ito? Ito ay ang pagbabago mula sa dating paggawa natin ng laban sa Diyos, patungo naman doon sa paggawa ayon sa Kanyang kagustuhan, kaluwalhatian, gaya ng unang paglikha. For when God created man in the beginning, in effect, He gave man a prophetic, priestly, and royal calling. Unang tinawag ang tao upang ipahayag ang ngalan ng Diyos. Hence, yung prophetic side or aspect. To serve Him, to be a priest, and pangasiwaan ang sangkalupaan, kingly office ng tao ng panahon ng paglalang. At kay Kristo, ang tatlong pagtawag na ito ay naipanumbalik. Kaya po ang kasunduan, kung susundan natin ang kaayusan ng atin pong binasa kanina sa ating katekism, nakikita natin ang pagtawag bilang isang propeta. At sa ganung paraan, tayo din ay tinawag upang ipahayag at papurihan ang Diyos na nag-alis sa atin sa kadiliman. Wala, hindi isa man po sa atin ang nakaalam ng tunay na kalooban ng Diyos.
Sa katotohanan, ang Diyos mismo ang gumawa noon para sa atin. Bagamat tayo ay maaaring nagpasa ng kaalaman na ito na nahayag sa atin, the church does it in general through the work of mission. And it is done through the ministry of the Word ng ating Panginoong Yesus. Kaya po tatandaan natin na ang pastor or ministers ay hindi nagdadala ng bagong revelation. Subalit siya ay nagpapasa ng doktrina once and for all delivered to the saints. So ulitin ko po, hindi siya nagdadala ng bagong revelation, kundi siya ay nagpapasa ng doktrina na minsan at pang walang hanggang ibinigay sa mga mananampalataya. But we are called to do it individually. Inatasan din po tayo ng ating Panginoon na gawin din ito sa ating mga sarili at magsisimula ito mismo sa ating mga tahanan. Ito ang malaking tungkulin ng mga Kristiyanong magulang na ang kanilang anak ay turuan tungkol sa maluwalhating gawa ng Panginoong Hesukristo. Parents who take that task seriously are true prophets, a blessing for their children, living up their baptismal vows. Remember, tayo po ay nagvow nung tayo'y nagpabautismo ng ating mga anak. Ang mga magulang na ginagawa ng lubos ang kanilang prophetic task ay siya ding masikap na gumagawa ng paraan upang pag-aralin ang kanilang mga anak at maging katuwang habang sila ay nag-aaral sa bahay at maging doon sa ating simbahan. At kapag may pagkakataon, tayo din ay nagsasalita sa ating kapwa tungkol sa biyaya ng Diyos kay Kristo Jesus. Tayo mismo ay nagiging prophets din in our daily lives. At pangalawang parte ng ating buhay bilang Kristiyano, bilang tayo'y tinawag na mga Kristiyano, ay yung priestly aspect. Nagpahayag si Pedro tungkol sa mga mananampalataya bilang isang lahing pinili, isang maharlikang pagkahari at pagkasaserdote ng isang bansang banal. Ang Kristiyano ay hindi nangangailangang mag-alay sa altar para bayaran ang kanilang mga kasalanan. Ginawa na ito ng Panginoong Hesukristo bilang ating buhay na bato at panulokang matatag. At doon po sa Aklat ng Roma, Kapitulo 12, isinulat ni Pablo. Ang sabi niya, ang kanyang admonition, kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, at kasiyas-siya sa Diyos, na sa ninyong makatuwirang pagdilingkod o pagsamba. What that means concretely is that we have to deny the ways of the flesh and walk in the way of the Spirit. Kaya doon din sa Romans 12 ay malinaw na nagpapatungkol ito sa isang makasaserdoting pamumuhay. Priestly aspect ng ating pamumuhay. At ang ikatlong agenda ng isang Kristiyanong pamumuhay ay yung pagiging hari o yung kingly aspect sa ating mga buhay. Sinabi ni Pedro na tayo ay nabibilang sa isang maharlikang pagkapari, royal priesthood. Of course, ang Panginoon ang tunay na nagahari sa ating lahat. At yon ang kanyang unique na katangian at sa kanyang pagluklok doon sa kalangitan. Subalit darating ang panahon na nagiging kabahagi din tayo ng pangangasiwang ito na kasama siya. Paul wrote in Romans 6 that Jesus has set us free from the dominion of sin and Satan. He has given us
a powerful weapon. At ano po yun? Namely, the Holy Spirit and the sword of the Word. Bilang miyembro ng katawan ni Kristo, mga kapatid, tayo ay tinawag ngayon upang makipaglaban sa kasalanan at doon sa kasamaan at sa dyablo. Ipinahayag ni Pablo sa Efeso, Kabanatang 6, ang kanyang sinabi, particularly doon sa talatang 12, sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kung hindi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang hindi nakikita na nagahari sa sanlibutan sa kadilibang ito, laban sa hukbo espiritual ng kasamaan sa kalangitan. It is not the battle against flesh and blood, but against the principalities and powers. At ito po ay isang espiritual na pakikilaban. Nangangahulugan na nakatuon ang labanan sa loob natin. Dahil ang evil one ay sumusubok na lampasan ng banal na espiritu upang sirain ang ating mga puso. As kings, we are called to be on guard, lest the enemy sneak in. Maaaring siyang pumasok kung hindi tayo equipped ng salita ng Diyos. At maaari niya tayong dalhin sa maling direksyon. Magkakahati-hati tayo at mamumuhay tayo ayon sa idinidikta lamang ng mundo. Maaari ding tayong dinlangin sa pamamagitan ng pagbawalang bahala sa mga nagagawang kasalanan at hindi na nagiging sensitibo dito. Or he sneaks in to destroy hope and to destroy confidence sa atin, sa mga pangako ng Diyos para sa atin. At nagtatanim ng binhi ng pagdududa sa ating Diyos. Yun ang mga bagay na kung wala ang salita ng ating Panginoong Hesukristo, ay maaaring mangyari sa atin. Tiyak po na hindi lamang ang dyablo ang humahabol sa atin. Mayroon pa ding tayong natitirang kahinaan at kasalanan na mismo tayo po ang gumagawa, na nagiging taliwas sa banal na daan ng ating Diyos. Kung papaano daw ang isang atleta ay nagsasanay, nagbubuhos ng kanyang dugo at pawis upang siya ay magwagi sa isang labanan, ganun din ang gugugulin ng isang Kristiyano upang hindi makalapit sa kasalanan at masundan ng daan ng Diyos. At yan po ang ating royal calling. Tinawag tayo sa pakikibaka sa atin, sa ating mga kasalanan. Nakita ba natin, mga magulang at mga kapatid, kung ating ipapahayag si Jesus bilang Kristo, tayo nga ay nagiging bahagi ng kanyang anointing. When we seek what Christ was appointed and anointed to do, we will also understand what we are appointed and anointed to do. We are refreshed in understanding our Christian call to service. A service that has yung tatlong aspect: prophetic, priestly, and royal aspect. At ngayon, na nagkaroon tayo ng panibagong kamalayan, kaya nating humarap sa panibagong linggo ng ating buhay at aware tayo kung bakit ang Panginoong Hesus ay karapat-dapat sa ating pagsamba at pagdakila na natagpuan nating ganap at natagpuan nating yung ating ganap na kaligtasan. At hindi lamang po yun, makakaya nating harapin ang mga susunod na araw na may panibago tayong kaalaman sa pagtawag niya sa atin. Nakapaloob sa pagkakakinanlan natin bilang mga Kristiyano ang pagkakakinanlan din ng Diyos ni Jesus bilang Kristo.
Dahil ang Panginoon ay tinawag na Kristo, ito ay nagpapaalala sa atin kung papaano ang Diyos ay nagtalaga at nag-anoint kay Jesus upang ating maging prophet, priest, and king. Tama po, ito'y kasing kahulugan din ng pagtawag sa atin bilang isang lahing pinili, isang maharlikang pagkahari, isang banal na bayan. Sambahayang pag-aari ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman, patungo sa kanyang kagila-gilalas na liwanag. Tunay nga po, mga kapatid, na ang pangalang Kristo at Kristiyano ay ang nakatakdang pagkakakilanlan natin para sa ating pagsamba, para sa ating paglilingkod, sa ating tagapagligtas at sa ating manunubos. Tayo pong lahat ay sumandaling yumuko. Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Panginoong Jesucristo, muli patuloy na kami ay nagpapasalamat sa pagbubukas mo sa amin ng iyong pangalan at sa pagbubukas mo rin sa amin kung bakit kami tinawag na mga Kristiyano. Salamat, Panginoon, dahil ang lahat ng mga bagay na ito, Panginoon, ay inyong itinakda para sa amin hanggang sa inyong muling pagbabalik. Ito nawa ay maging kalakasan, inspiration, and also maging kapanatagan namin bilang mga mananampalataya sa inyo, Panginoon. Ikaw ang magpala sa amin sa kabuuan ng araw na ito at muli sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, ikaw nawa, Panginoon, ang sumama sa amin sa pakikipisa ng banal na Espiritu. Ito'y aming maisapamuhay ang iyong mga salita sa pangalan ni Jesus na aming Diyos, na aming Panginoon. Amen.